Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Dindy. Ako si Ate Jo. Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin. At Ate Mea naman ang sakin. Handa na ba kayong makasaya sa amin? Halina kayo! Makinig at makikanta. Matuto at makisaya! Welcome sa Mga Munting Ilaw! To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Gives me each new day, I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Hello mga munting ilaw! Sino sa inyo ang may brother o sister? Mabait ba kayo sa kanila? Siyempre, dapat mabait kayo sa kanila kasi blessing ang magkaroon ng isang kapatid. Ako rin ay may mga kapatid at mahal na mahal ko rin sila. Ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay mula sa Old Testament ng Bible at ito ay tungkol din sa dalawang magkapatid. Noong unang panahon, nang sila Adam and Eve pa lamang ang mga tao sa mundo, ay binigyan sila ng kautusan ng Panginoon at ito ay bumuo sila ng sarili nilang pamilya. At ang pinakauna nilang naging anak ay si Cain. Napakaganda ng ating anak. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming lalaking anak. Tatawagin natin siyang Cain. Binigyan sila muli ng Panginoon ng isa pang anak na lalaki at ang pangalan naman niya ay Abel. Anak, tignan mo ang iyong kapatid na lalaki. Ang liit po niya, Papa. Cain, tandaan mo palagi mong aalagaan at mamahalin ang iyong kapatid na si Abel. Maraming salamat po, Panginoon, sa aking mga anak. Habang sila ay lumalaki, ay tinuturuan sila nila Adam at ni Eve ng tungkol sa ating Panginoon at ang pag-aalay sa Kanya. Nang sila ay lumaki, si Cain ay naging isang magsasaka
habang si Abel naman ay naging isang pastol ng mga tupa. Nakakapagod talaga magtanim. Pero sigurado akong marami akong aanihin kapag tumubo ng mga ito. Ayan, tama. Magsikain lang kayo aking mga alaga. Magpataba kayo ng husto. Malapit na ang pag-aalay sa Panginoon at nais ko na ang pinakamataba at pinakamagandang tupa ko ang aking ibibigay na pag-aalay sa Panginoon. At dumating na nga ang araw na sila ay mag-aalay sa Panginoon. Ang mga gulay at prutas na ito ang aking iaalay sa Panginoon. Inialay nila ang lahat ng mga ito sa Panginoon. At tinanggap ng Panginoon ang alay na tupa ni Abel, ngunit hindi ang alay na mga gulay at prutas ni Cain. Dahil dito ay galit na galit si Cain. Nakita ng Panginoon ang galit na nasa puso ni Cain. Nakita natin mga munting ilaw, kaya dapat lagi nating tatandaan na dapat lagi nating mahalin ang ating mga kapatid at ating mga kaibigan. Huwag nating gagayahin ang ginawa ni Cain. Tandaang mga munting ilaw, let's love our siblings and friends. Beloved, let us love one another, for love it of God, that anyone can love it, is born of God, and know it God. When I love it. 1 John 4:7 and 8. Napapakita ko ang pagmamahal sa kapatid ko dahil inaalagaan ko pag wala si mama at papa. I can show how I love my brother by helping him. Tinutulungan ko yung ate ko magbuhat ng mga gamit niya pagkatapos ng eskwela kasi nahihirapan siya magbuhat ng mga gamit niya. Pag-share ng pagkain. Nag-share kami ng t-shirt. Pinapakita ko po ang pagmamahal kay ate sa paglilinis ng damit niya po sa kwarto po. And then po, hinahelp ko po siya mag-wash ng car. Naipapakita ko na mahal ko ang aking kapatid sa pamamagitan ng hindi ko siya inaaway. Papakita ko sa inyo pagmamahal ko sa pamilya ko. Sinishare ko ang pagkain kay kuya. Maipapakita ko po na mahal ko po ang aking kapatid at kaibigan sa pag-share sa kanila ng salita ng Diyos. O Siti, anong problema? Bakit ka umiiyak? Kasi si Papa pumunta ng ibang bansa. Doon na daw siya mag-work. Eh, gaano daw siya katagal doon? Sabi niya 1 year. Namimiss ko lang kasi siya eh. Siyempre naman mamimiss mo Papa mo. Pero kailangan niya doon magtrabaho para sa inyo ng mama mo. Para may pang-school ka. Oo nga, pero namimiss ko pa rin siya eh. Ganito na lang, Siti. Lagi natin ipag-pray yung Papa mo. Tapos, gumawa ka ng letter sa kanya araw-araw para alam niya kung ano nangyayari sa inyo ng mama mo araw-araw. O, wag ka na umiyak ha. Aalagaan ng Panginoon yung papa mo doon sa ibang bansa. Sige, Aya, yun yung gawin natin. Thank you, Aya. Thank you, Lord, for our siblings and friends.
pwede na yan. Ay! Nandiyan na pala kayo! Nag-busy kasi ako mag-drawing ng crafts natin ngayon. Ito, rocket ship. Sino sa inyo nakakaalala ng story ni Ate Shelo kanina? Sige nga, ano nga ba yung story niya? Tama, tungkol kay Cain at kay Abel. Na kapatid, sino ba sa inyo ang may kapatid o kaya kaibigan? Ako din meron, na dapat mahalin natin sila at alagaan, di ba? O sige, ito ang gagawin nating crafts dahil pwede niyo siyang laruin kasama inyong kapatid o kaya kaibigan. At ang kasama nating maggagawa ng crafts ngayon ay si Ate Mea at si Zef! Hi! O sige, bago tayo magsimula, sasabihin ko yung mga kailangan natin. Una, bond paper o kaya cardboard. Tulad ng ginamit ko kanina kung saan ako nag-drawing. Sunod, kailangan natin ng glue at ng scissors. Tapos, kailangan din natin pala ng pieces of cardboard. Ang ginamit ko, black cartolina. Importante na meron din tayong straws. At mga tape. Pwedeng yung may decorations na tape o yung simpleng tape lang. At pangkulay, tulad ng crayons, markers, o kaya colored pencils. Yan. Handa na ba kayo? Sige, simula na tayo. Una, kailangan mag-drawing kayo ng rocket ship. Kung ano mang gusto nyong itsura ng rocket ship, tulad ng ginawa ko kanina. Pagkatapos, gugupitin niyo siya at wag kalimutang humingi ng tulong kay mama at papa. Pagkatapos magupit, ganito na yung itsura niya. Mga rocket ships. Sige, bigay natin kay Zef at kay Ate Mea yung isa. Pagtapos ng gupitin, pwede na nating koloran. Sige, halika, mag-color tayo. Kapag tapos na kayo mag-color ng inyong rocket ship, lalagyan natin siya ng cardboard sa likod. Ito naman yung gagawin natin. Sige. Are you done, Zach? Sige. Gagawa kami ni Ate Mea na lalagay natin dun sa likod. Kuha tayo ng pencil or markers na mas malaki dapat siya dun sa straw. Dapat mas mataba siya. Tapos, iikot natin siya dun sa pencil. Ayan. Tapos, i-glue natin yung dulo dito sa kabila. Tapos, gugupitin natin yung sobra. Patuyuin nyo. Tapos,
Kapag tuyo na, pwede na natin gupitin yung sobra. Dikit ulit natin. Dito sa kabila. Tapos, patayin natin. Ayan, itong isang ginawa ko, tuyo na siya. Gupitin ko na yung sobra. Ayan, magiging ganito yung itsura niya. Pagkatapos, gugupitin natin ng kaunti itong nasa taas banda. Paikot, tulad ng ganito ang itsura niya. Magbumukha siyang parang maliit na walis. Ganyan. Pero itutupin natin siya paloob. Ipapasok natin siya sa loob. Para matakpan niya yung butas. At gagamit tayo ng tape para magsama-sama siya at hindi lumabas yung hangin dito. Kailangan walang butas. Pwede kayo gumamit ng may decoration na tape o kaya yung clear lang tape. Ganito yung itsura niya. Pag nalagyan na siya ng tape, tsaka natin siya lalagyan ng straw. At dapat walang butas. Para kapag hinipan niyo yung straw, lilipad itong color black na papel. Dito natin ididikit yung rocket para lumipad din yung rocket ship. Lahat kami meron na. Dapat ganito ang itsura niya. Show it to the camera. Yan. At lalagyan natin siya ng straws. Pero bago natin lagyan ng straw, i-glue natin siya dito sa likod ng rocket. Yung akin, medyo sobra siya sa rocket. So, gugupitin ko itong sobra. Okay. Ask help. Ask help from Ate Mia. Ginupit ko na yung dulo para hindi siya kita dito sa harap. Lagyan natin ng glue itong side. Tapos, ikit natin dito sa likod. Maganda kung straight mo siyang nadidikit sa likod. Ayan. Tapos, patuyuin niyo lang. Lagyan natin ng straw. And put the straw inside.
Yay! Ayun. Ayan, magiging ganyan yung itsura niya. Pakita niyo nga sa kanila. Oh, wait, not yet. Not yet! Pakita niyo nga sa camera. Yan! At wag niyo kakalimutan, pwede niyo itong laruin kasama yung kaibigan at kapatid. Parang ganon! Sige nga, tayo rin. Paalam! Maglalaro na kami. 5, 4, let's go! Come here! Halika, Zef, ulitin natin. Sige, paalam! Maglalaro na kami. Let's count. 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Hi mga munting ilaw kids! Kamusta kayo? Ang song natin for today ay I Have Decided. So ang unang action natin ay chorus agad. Ganto. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. One more. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And then repeat chorus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Last one. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. And then verse. Bagalan natin. He gives me hope for each new day. Kasama yung paa. And then dalawang beses ganito. Tapos papunta tayo dito sa kanan. For each new day, I'm gonna follow. Isang diretso. Jesus. He lights my path. He lights my path. And then parang nagdadrive. All along the way. And then dito naman kabila. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. Ito, kabilaan. I'm gonna follow Jesus. And then tawagan natin. No. May kasamang paa. One more. No. And then iikot tayo, ibaba yung kamay. One more. No. Stop. Ning. Pag sinabi natin yung ning, step forward. Ning. And then ikot. Back. One more. No. Ning. Back. Last one. Mas mabilis ng onte. No. Ning. Back. Very good. And then chorus ulit. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And then repeat chorus lang yon. And then ulitin natin yung verse para maalala natin. He gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. And then no turning back. No turning back. And then yung dulo, tatlong beses na no turning back. Ganito. No turning back, no turning back. And then one more. No turning back, no turning back. And then yung last part, yun yung ikot. No turning back, no turning back. Okay, ngayon, try naman natin with music. Ready, kids? 1, 2, and I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. One more. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He gives me hope. He gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. No turning back. Very good. Chorus. I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. One more. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He gives me hope. He gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. No turning back. The chorus. And I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. One more. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. That's one. No turning back, no turning back. Very good mga kids! Mamaya pwede nyo na kaming sabayan. O mga kids, tandaan natin ngayon ang kwento natin mula sa Old Testament ng Bible. Ang kwento ni Cain at ni Abel. Lagi nating tatandaan ang mensahe na dapat nating mahalin ng ating mga kaibigan at ang ating mga kapatid. Tama! At paano nga ba natin maipapakita ito? Isa na dyan ay by sharing. O kaya naman ang pagtulong sa kanila, lalo na kung may problema sila o malungkot sila. Remember kids, they are God's blessings to us. Kaya naman dapat natin silang mahalin at alagaan. Thank you, Lord, for our siblings and friends.